Yung sa plunder na kaso, no, tsaka yung sa mga sinasabi lang ni Marcoleta, wala naman talagang inimbestiga. We have to remember, November 2025 pa issue itong election campaign donations ni Marcoleta. Let's rewind. Balikan natin, bakit ba nagkaroon ng ganitong issue, di ba? Lumabas yung mga SOSE, pinublish ng COMELEC. All elected officials are required to file a SOSE. Ang SOSE ay kung magkano yung ginastos mo at magkano yung mga contributions na nakuha mo para sa kampanya mo. Legal naman yun lahat. But you are required to declare sino yung mga nag-donate, magkano yung ginastos mo, and i-itemize mo. Napansin ng mga tao, di ba? Siyempre, accountability yan, parang salin. Titingnan ng mga tao yung SOSE, nakalagay, walang contributor or walang donor si Marcoleta kahit na ang ginastos niya sa eleksyon ay somewhere around 100 million pesos. Okay. So una, kaduda-duda na yon, walang nag-donate, walang nakalistang nag-donate. Ang ikalawang tanong kasi doon ng mga tao, ang kawawa si Marcoleta noon, sabay din lumabas yung salin. Sabay lumabas yung mga salin ng mga senador no, pinublicize. Nakita ng mga tao, way below 100 million ang salin ni Marcoleta, yung dineclare niya, na assets niya, tsaka kahit yung cash on hand niya. Paano siya makakagastos daw ng 100 million plus sa 2025 elections kung ganito lang yung salin mo? So dalawa na yon, di ba? So kinonek yung dots. So the dots is, kung nakagastos ka ng ganung amount, baka may nag-donate. So, So walang nakalagay na nag-donate pero donors. walang nakalagay. So sinisingil siya ng mga tao, social media, mga journalist, yung mga sa Senate media, di ba? Alam mo, mahirap kasi maging senador ha. Sa totoo lang, alam mo kung bakit some of the best journalists of the country are in the Senate. May tinatawag na Senate beat, yung mga nakafocus sa Senate. So, talagang hahanapin nila yan. Kaya nga madaming interviews yung mga senador, di ba? Tsaka madaming memes, yung kay Bato, etc. Yung mga ibang naiinis na senador pag may tanong, di ba? Mga Senate beat reporters yan ha. So, anong tinanong nila kay Marcoleta? So, tanong-tanong talaga sila. So, si Marcoleta, nainis siguro, nagyabang, may legal background, di ba? May sarili kasi show. Lumabas siya sa show niya. Sa show niya, with INC din yun ha. If I recall correctly, INC funded yung Net 25. Yes. Meron siyang show sa Net 25. So doon, nagyabang siya. Blah, 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 blah. May kaibigan ako. Nag-donate Kami to sila. siya kaibigan. Ayaw nilang magpalagay or magsabi. Sabihin na lang, utang na loob. Sabi nung host, utang na loob. Sabi niya, hindi, utang lang. Something like ganun. Basta nakakatawa kapag pinanood mo talaga, parang kinakabahan yung host. Kasi kinakabahan na yung host kasi parang alam niya may mali sa pag-amen ni Marcoleta. Dada si Marcoleta, tsaka hindi naman mapipigilan si Marcoleta ng host kasi nga senador yan Saka alam mo naman ang timbre niya ni Marcoleta. So after that, syempre madami ng mga progresibo, tsaka mga aktivista, at tsaka mga election watchdog, nagsampa ng mga kaso, including itong si Professor Danilo Araw. Meron siyang grupo, parang election watchdog na group kontra Daya. So nag-file siya. Sabi niya, election offense yan, may nagbigay, inamin ni Marcoleta, pero hindi niya nilagay sa SOSE. So sa talino ni Marcoleta, tsaka ni na Mike Defensor, kasi eventually, nalaman natin na 3 pala nag-donate, including Mike Defensor, 25 million each, total 75. So sa talino ni Marcoleta, eto legal document to ha. So ang binigay niya na counter affidavit sa COMELEC, yung final niya na response doon sa complaint, sinabi niya, meron nga akong donor or merong mga nagbigay. Pero hindi pa campaign period noong binigay nila yon, so hindi yun pasok sa election offense. Very technical yan na you can only be held liable for election offenses during the campaign period. So binigyan daw siya ng pera bago yung campaign period. Very wais. Kala niya, The problem is,
lusot ako sa election offense, lusot ako. Tapos nag-submit pa siya ng mga annexes. Nag-submit pa siya ng additional documentation. Kinuha niya yung mga affidavit ni na Mike Defensor, kinuha nila yung parang statement of donation, basta nagbayad kasi ng donors taxes, sina Defensor, etc. Ano naman, documented talaga bago pa yung election, ganun daw. Okay, so para hindi siya fake. Talagang matagal na nilang inayos yung documentation. Pinakita lang niya sa COMELEC. Sabi ng COMELEC, oo nga, naniniwala kami. Wala ngang election offense kasi totoo yung sinasabi. Based sa documents, based sa affidavit, before the campaign period. Okay na sana. Siyempre, bigla namang nagtanong din yung mga election watchdogs. Natalo sila sa kaso, galit sila. Nakita din ng mga, sabihin natin haters ni Marcoleta, di ba? Yung mga pro bono, yung mga public interest lawyers, nag-isip, congressman si Marcoleta nung campaign period, di ba? Kasi tayo, may batas tayo, di ba? Na kahit mag-file ka ng candidacy, kahit tumakbo ka, hindi mo kailangan mag-resign. So yan ang ginagawa ng lahat ng politiko, including Marcoleta. Congressman siya noon. So tinignan ng mga tao, wala pa to si ombudsman tinignan ng mga tao, plunder yan or graft yan kasi tumatanggap ka ng pera as a congressman, kaya ka binigyan ng pera dahil congressman ka. Bakit natin sinasabi yun? Si Marcoleta din ang nagsabi, tsaka si Mike Defensor. Si Mike Defensor may mga interviews yan, sabi niya, pare, kunin mo na to para to sa kampanya mo. Naniniwala kami sa'yo dahil congressman ka, believe kami sa'yo, pwede ka maging senador. Yun ang sabi ni na Mike Defensor tsaka si Marcoleta, tinanggap niya, oo, sige, tatakbo ako, ganon. Ano ba, scripted ba yun? Pero hindi yung campaign period So, anong importance nun? Ang importance, ano yung intention? Bakit mo binigay, bakit tinanggap? Ang intention, congressman ka, malakas ang laban mo bilang senador, kaya mo yan, kaya mo manalo. Diba? Mag-i-invest kami sa'yo, naniniwala kami sa'yo. Basta parang ganun yung mga salita sa mga interviews ni Mike Defensor at Marcoleta, bakit tinanggap yung ganung pera. Kahit ganun yung sinasabi, mukhang mabait, di ba? Mukhang maayos yung sinasabi. Pero sa batas kasi, hindi tinitingnan ng batas yung good intention or what. Kasi nga, kailangan stricto hindi lang congressman. Sabihin natin, clerk of court, cashier, sabihin natin, empleyado sa prosecutor's office, etc. Bawal yan tumanggap. Lahat yan bawal. Lahat ng government officials, employees, elected or appointed, bawal tumanggap ng pera dahil nakaupo ka. Kunwari, bakit ka bibigyan ng palabok? Bakit ka bibigyan ng 5,000? Bakit ka bibigyan ng luxury bag or Rolex? Kung hindi ka naman nakaupo, hindi ka naman bibigyan ng pera ng mga yan kung hindi ka nakaupo, di ba? Bakit hindi na lang sa akin binigay, di ba? So yun yung ginawa kay Kasi hindi ako Marcoleta. congressman. Di ba? Ikaw, ako, di ba? Ako, barangay kagawad ako. So, ako, I don't accept. Anyway, I can provide for myself. Why would I accept, di ba? And that's against professionalism. So, kasama ang congressman dyan, code of conduct. Tumanggap siya. Yun yung batas. Sabi ng plunder, acquiring money, gifts, kickbacks. So, hindi to kailangan taxpayers' money. Baka yun din yung tanong mo, bakit plunder, di ba? Hindi kailangan galing sa kaban ng bayan. Pwede yan dahil nag-extort ka or nanikil ka. Di ba? Weteng. Weteng ni Erap, weteng ni Jinggoy. May kaso silang plunder noon. Nalusot ang nila. Oo nga, no? Tandaan mo, yung kay Duterte, meron siyang mga immigration officers. Yung high-ranking commissioners. Ano to hindi ordinaryong immigration. Yung nasa taas, yung nasa board, Bureau of Immigration mismo, yung nasa taas, 2 commissioner, sumingil ng 50 million kay Jack Lam para hindi siya i-deport or yung mga alipores niya hindi i-deport. Hindi naman yun galing sa kaban ng bayan, private money ni Jack Lam yun. Pero plunder din yun. So itong kay Marcoleta, kasi imagine lang, no, for example, kung sabihin hindi plunder dahil hindi public funds yan, no, or hindi kaban ng bayan, di halos lahat pala ng government employees ngayon, pwede sabihin, mag-donate kayo sa akin. Wala nang sasabihin. Pero syempre,
ang expectation ng nagbigay, tutulungan mo. Tutulungan mo sa piskal, tutulungan mo sa judge, tutulungan mo sa legislation, tutulungan mo sa kaso mo, tutulungan ng police dyan sa pagkulong or whatever. Kahit wala kang sabihin, kahit hindi ka humingi ng conflict of interest, kahit hindi ka humingi ng pabor, yun na yun. Alam na yun. Kaya ka binigyan ng pera kasi nga, government official ka. So yun yung kaso ni Marcoleta. Sa talino niya, sa legal background niya, nilusutan niya yung election offense para lang maluto sa plunder. Plunder. Okay. So his language saying na parang utang na loob, 'di ba? What does that imply? That's to me, hindi naman ako abogado or what. Parang it's a little bit incriminating if you got it's subject to a lot of speculation din sa Hindi, dininay niya yung utang na loob. Ang sabi niya sa host, hindi utang na loob, utang lang. That's worse. That's worse. Mas malala yun kung may loan ka or utang ka at kaya ka binigyan ay dahil congressman ka, graft or plunder yun. Okay. Kasi nga, magiging beholden ka na. Tali ka na dun sa lender mo. Di ba? Okay. Kung gusto mo talagang umutang, dapat from banks, from regulated lenders, yung talagang professional, yung hindi mag-expect yung bangko ng pabor sa'yo kasi nag-apply ka for a loan, may collateral ka, binigyan ka ng loan. Eto, wala namang collateral kay Mike Defensor. So anong i-expect ni Mike Defensor? O pare ha, pag may kailangan ako, tulungan mo ako. Like what? Magbigay ako ng example, anong tinulong ni Marcoleta kay Defensor? Remember, si Mike Defensor ang nagdala ng Orly Gutesa kay Marcoleta. Hindi ba pabor yun? Pabor yun. Kasi, no? Yung mga Marines yata sa kanya rin galing eh. Hindi lang muna wag muna yung sa Marines. Doon kay Orly Gutesa, klaro kasi na hindi makikilala ni Marcoleta si Gutesa kung hindi dahil kay Mike Defensor. Si Mike Defensor daw naglapit. Tanong ko sa'yo, kaya ba ng isang ordinaryong tao, kahit sino, ikaw, ako, na hindi kilala si Marcoleta, na hindi ka naman nag-donate kay Marcoleta, madali lang ba sa'yo magsabi, oy pare, meron akong witness na may alam. Gamitin mo nga or isalang mo dyan sa Blue Ribbon. Diba? Hindi madali yun ha. Kung senador ka, may nag-email sa'yo, may witness po kami, may nag-text, may tip, di ba? Sasalangin mo pa yan eh. I-filter mo yan ng maayos. Pero dahil si Mike Defensor, kakilala, kaibigan, na nag-donate kay Marcoleta, pare, I believe you. Naniniwala ko sa'yo. Sige nga, halika na.